Mahilig ba po kayo kumain sa hating gabi, kumain ng gabing-gabi na, tinatawag na midnight snack o late night snack? Ayan na. So, ano masamang epekto sa katawan? Paano natin maiiwasan to o pwede ba naman? Ano rin ang best time kumain ng hapunan, dinner? Ito, ang best time kumain ng dinner, 6 p.m. hanggang 8 p.m. Kung matutulog ka ng 9 p.m., dapat mga 6 p.m. kumain ka na, mga 3 oras. Pag 10 p.m. ka matutulog, dapat 7 p.m. May oras pa dapat ang tiyan para matunaw. Kung hindi kasi, mamaya kakain ka gabing-gabi na, pwedeng mga simang tiyan mo. Tingnan natin. Ano risk ng late night eating? Yan. Number 1, mas marami tumataba. Yung mahilig kumain mula 11 p.m. hanggang madaling araw, nakita nila, ang dami ng kain, 500 calories more compared sa ibang tao. At dahil dito, mas bumibigat sila. Study to sa American Journal of Clinical Nutrition. Kasi matutulog ka na eh. Dinagdagan mo pa ng pagkain, mas tumataba. Number 2, ito animal studies pa lang, pero parang hindi maganda sa memory at sa pag-iisip. Animal studies to ginawa sa University of California, Los Angeles. Sa mga daga to ginawa. Nakita nila, mas mahina yung memory function ng mga pag pinapakain sa gabi. Yung madaling araw na, sabihin yung matutulog na. Number 3, pwede magkaroon ng eating disorder. Ito yung tinatawag na emotional eating. Na hindi ka naman talaga gutom sa gabi, hindi ka naman gutom sa madaling araw, gusto mo lang kumain. At ang problema din dito, kung pagod na pagod ka, minsan hinahanap mo yung unhealthy foods at mas marami pa, pinipili mo to. Kung kailan pa madaling araw, yun ang kakain ka ng puro matataba, puro tsokolate, puro high calories. Number 4, syempre mag-GERD ka talaga. Gastroesophageal reflux disease. Mag-a-acid talaga, hahapdisik mura mo. Kasi nga, tulad na sabi ko, 2 to 3 hours before sleeping, dapat yung huling kain mo. Ay kung kumain ka ng alas 12 ng madaling araw, tapos hihiga ka na. So, mag-GERD ka. Nakakagulat, pero ako may GERD ako. Sa Amerika, up to 25% ng tao may GERD. So, marami may GERD. Yung paghiga mo sa gabi, like kagabi, medyo, pag na-stress ka, mag-GERD ka rin. Parang may malapot na laway, may ma-acidic, maasim dito. Dito. Umaakyat yan. Tapos nagbe-burp ka, masakit pa ang tiyan mo, mahapdi, hindi ka mapakali, di ba? Hindi mo alam kung, kaya dapat, 2 to 3 hours before sleeping. Hindi ka rin makakatulog. Yan ang problema. Okay? Kasi nga, pag naggulo yung kain mo, magugulo din yung tulog mo. Gigising ka kasi masakit nga ang tiyan mo. Number 6, bumabagal ang metabolism. Maganda kasi pag kumain tayo ng hapunan, sabi ko nga, dapat bigyan ng oras yung tiyan natin tunawid. Digestion, mahalaga. Ito, hihiga ka na eh. So, mabagal na metabolism mo, hindi ka na gumagalaw, nakahiga ka pa, hindi matutunaw yung kinain mo, may impatcho pa tayo. Ayan, oh. Doc Lisa, focus natin konti. Metabolic changes from eating. Pag early dinner, yung normal, 7 p.m. kakain, okay ang blood sugar mo, okay ang triglyceride mo, okay ang dietary fat breakdown, okay ang stress level. Pero pag kakain ka ito, alas 12, alauna, 2-3, madaling araw, yan, tataas blood sugar, tataas ang triglyceride, at papangit din yung pagtunaw ng taba. Kaya mas tumataba. Ano magagawa natin? Ganito. Okay? Ito ang problema natin. So, ina-adjust natin yung kain. Ang problema ko kasi, pag kumain ako ng masyado maaga, 6 p.m., diba? Matutulog ako ng mga 9:30, 10 p.m. Gutom na ako by 10. Diba? Magugutom ka na. Hindi na ako aabot kinabukasan. So, pwede mo gawin, kumain ka konti ng 6 p.m. Tapos yung kalahati, nagtitira pa ako konti. Pang mga 7, 7:30, doon ko kinakain yung mas konti.
Para at least umabot ako hanggang next day. So, parang small frequent feeding ginagawa ko. Tapos, tingnan mo rin kung kailangan mo ba talaga kumain ng marami. Nagte-training ka ba? Nagja-jogging ka ba? Nagwa-weightlifting ka ba? Kung talagang nag-exercise ka, pwede ka naman kumain ng marami. Or kung alanganin ka, kumain ka na ng 7 p.m., mga 8 o'clock, gutom ka, pwede ka mag-chamomile tea, pwede ka isang saging, pwede ka mga biskwit konti, para may dagdag kain ka konti. Bali, kasama na yung after dinner snack mo sa pagkain mo. Naka-ready na, pero controlled siya. Controlled ang pagkain mo. Diba? Tips for eating before bed, 2 to 3 hours ang huling kain. May pagkain nakakatulong, saging, gatas, depende sa'yo. Yung iba okay sa gatas, chamomile tea. Ang ayaw natin, yung mga nakaka-heartburn, yan, no? Maanghang, maasim, alak, sigarilyo, kape, yan, soft drinks, bawal sa gabi. Yan, no? Pati tsokolate, minsan ayaw rin niya sa gabi. Yung mga good for sleep, gatas, depende sa'yo. Kung wala kang lactose intolerance, may ilang prutas, pwede. Bad for sleep, soft drinks, iced tea, matatamis, alak, at kape. Diba? Siyempre, kape, may caffeine eh. Hindi ka makakatulog. Dapat nga, ang inom ng kape siguro, latest, siguro mga alas 2 ng hapon, ganun lang, 2 or 3. Kasi pag uminom ka ng kape ng gabi na, hindi ka na makakatulog. Foods to help you sleep better, ito, saging, pamparelax yan. Yung mga carbohydrates, pwede na yan, tinapay, patatas, konti lang, oatmeal, green tea, konting mani, konti lang. Diba? Ini-spacing natin. Yung gatas, depende po sa tao. May tao okay sa gatas, may tao hindi okay. Ako gusto ko warm. Warm water, warm tea, chamomile tea, mas gusto ko kaysa green tea. Green tea kasi may caffeine eh. Tapos, pag mag-i-snack ka pa sa gabi, dapat alam mo gano'ng karaming calories mo, binibilang. Okay? Alam mo yung calorie limit mo. At para ma-limit mo yung calories, di ba, minsan ginugutom tayo. Para hindi tayo gutumin, dapat more protein, more fiber, more healthy fats. Proteins, siguro may isda, manok, karne, di ba? Mas may protina, mas tumatagal ka eh. Pag kumain ka lang ng kanin at gulay lang minsan, sandali lang, gutom ka na. Kailangan may konting protina, fiber, okay din gulay, healthy fats, ano yan, mga omega-3 fatty acids, para mas busog ka. Tapos tingnan mo anong best time mo. Sa akin kasi ang kain ko talaga, dati tinatry ko 6 p.m. kumain na, pero minsan hindi ako maabot ng 6 a.m. eh, nagugutom ako. So ngayon ginagawa ko, 6 p.m. kakain, pero by 7 o'clock, meron pa akong konting dagdag pa. May konting dagdag pa para umabot ako next day. So, tingnan mo anong best time sa'yo para maganda ang tulog mo at hindi ka mag-GERD. Yan ang importante. So, ito ulit, yung mga pagkain makakatulong sa inyo. Chamomile tea, oatmeal, nuts, sweet potato, grapes pwede, at bananas. Sana po nakatulong tong video para maiwasan ng pagkataba dahil sa late night eating.